Isinugod di umano si Ngiwi Jr. sa ospital. Sumama ang pakiramdam dahil ang palusot nila ay apakasipag daw at laging puyat. Asus! Naniniwala kayo? Parang ganito ang drama noon ng mga Pinklawan eh. Naalala niyo si BFF Lenny? Yung aking BFF na model ng lugaw. Lugaw. 'Di ba noon daw ang kung magtrabaho daw si BFF Lenny ay ano daw 6 to 8 no 16 to 18 hours daw. Mga kababayan, hindi ka na po productive kapag ganun kahaba yung oras ng pagtatrabaho mo. Yung 8 oras nga eh. At certain age, 'di ba, hindi mo na parang bumibigay na yung katawan mo. Kasi kung halimbawa ikaw ay employed for 8 hours, magiging 9 hours yon dahil nga may lunch break ka pa. So ilalaan mo talaga doon sa trabaho mo is 9 hours. Kaya ko po pinili yung education program mga kababayan or ang pagtuturo dahil mas maigsi na ngayon ang oras. I think panahon ni Ngoy yan. If not panahon lalo ni PRRD na inigsian talaga yung oras ng pagtuturo ng mga maestra dahil fully loaded nga po ang mga teachers. Pag uwi ng bahay may mga dala pang paperworks, hindi ba? May mga assignments, projects at kung ano-ano pa. So, ang mga teachers kasi gumigising ng pagkaaga-aga, minsan 4 o'clock gising na, baka yung iba 3 a.m. gising na rin, tapos midnight nang natutulog dahil maraming ang ginagawa, nagle-lesson planning pa, di ba? So, binawasan ni PRD yung oras, kaya yun yung kinuha kong program or kurso para naman hindi stress masyado. Kasi naalala ko nun mga atit kuya, nung ako'y bata pa, ang pasok namin is from 7 or 7:30 hanggang 5:00 ng hapon. Kayo po na mga nanonood, gaano kahaba noon yung inilalaan niyo sa eskwelahan? Kasi kahit nga nung college ako eh, hanggang 9:00 kami sa school ng gabi. 'Di ba? So ang haba minsan ng break namin. Pero nung elementary and high school, I think inaabot kami ng 5 PM. Kayo po ba ganun din? So, parang inigsian na ngayon yung oras ng mga bata, pero yung mga teachers po kahit nag-uwian na yung mga estudyante, nasa school pa, pero at least tapos na sila like mga 6 hours. Shoutout po sa mga kabaro kong teachers sa Pilipinas. Ano, parang 6 hanggang 7 hours lang yata or maybe much lesser. Sa ibang bansa po ang pagtuturo, ano lang eh, parang 4 hours lang and then there's other hours na nilalaan sa school for paperwork at saka mga breaks na ganyan. Pero may napuntahan akong country na ang turo ng mga teacher ay 4 na oras lang talaga mga kababayan. So napaka-flexible ng schedule ng mga teachers, hindi stress, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Ngayon, going back dun sa point natin na ang magtrabaho ka ng 9 hours kasama lunch break and then magko-commute ka pa mga kababayan, tama, from your house. Halimbawa, masasta ka pa in traffic. Swerte mo kung ang bahay mo ay malapit sa pinagtatrabahuan mo. Pero kung halimbawa nga nasa Maynila ang work mo, even yung mga nag-aaral, di ba, lumuluwas pagkaaga-aga dahil nga gusto nila mag-uwian, ayaw mangupahan or mag-stay in Manila. Parang mas convenient sa kanila ang umuwi. May mga kilala akong ganyan, umuwi ng Laguna, umuwi ng Cavite, umuwi ng Batangas at kung saan-saan pang provinces dahil nga po mas convenient nga yung, 'di ba, doon sila matutulog, doon kakain, gano'n. At saka yung mga labahin siguro nila, no, iintindihin ng magulang or what, umuuwi. Pero again, mga kababayan, 8 hours na work, 9 hours plus lunch break, plus yung traffic mo pa, it will take a toll in your health, 'di ba? Parang kumusta ka pagka pagod na pagod ka mga ate, haggard na haggard. Yun pa kayang magtrabaho ka ng 16 hanggang 18 hours na pautot noon ni BFF Lenny. Kasi BFF Lugaw noon ay parang nagsisinungaling. Itong drama ngayon ni Ngiwi, sa palagay ko ay pautot ng mga Pinklawan. So ibig sabihin talaga nag-ano na sila, nag-converge na, no? Or nagsama-sama na sila, nag-unite. Sila yung totoong unity, right? Yung mga loyalista at mga Pinklawan plus to the left, mga alam niyo na, yung mga makakaliwa plus ang mga salot na mga oligarchs, even yung mga bias media, lahat sila nagsama-sama. Nag-iisa ngayon sa laban ang mga Duterte supporters, no? At saka yung mga pro Duterte. Lahat sila against talaga sa, 'di ba, nagbuklod-buklod sila. Sabi nga kain suka yang mga yan eh. Sinuka mo, kinain mo. Kasi isinusuka po ng mga Pinklawan itong Marcos pero ngayon ay parang yung mga diskarte nila ay pink. So parang ang mga advisors yata ni Ngiwi ngayon ay mga Pinklawan or meron na silang mga ano no mga empleyado or what mga consultants or appointees na mga kakampings. Therefore ang mga Pinklawan ngayon hindi masyadong makabira-bira kay Ngiwi kasi nakikita nga po nila na yung mga hinahanga nilang
mga pinklawan ng mga politiko ay hindi na anti-Marcos with the likes of Delibog, ni Trililing, ni Sisa Virus, at kung sino-sino pa, no? Parang hindi sila against ngayon kay Ngiwi. Pero at least ano sila, no? Consistent na against sa mga Duterte. Alam na this. Nagbuklod-buklod ang mga demonyo laban sa mga matitinong leaders. Okay? So, na ospital, ano ba to? Ito ba ay bunga ng sama-sama nating pagdarasal, not for his demise or his, 'di ba, kamalasan, but dahil ba dahil ba inaabuso na rin niya ang katawan niya? Ay halata naman mga kababayan. Ano kaya ang limpak-limpak ang pera, marami talaga sigurong pwedeng gawing paraan para humaba pa ang buhay ng yawa na ito. Ay yawa ba siya? Oh, may mga stem cell treatments, may mga advanced medical procedure and I don't know, bagong discovery mga kababayan. Kasi naghihinala po ako yung nababanggit ko nga si Jet Li, di ba? Medyo bumata ngayon si Jet Li. Mukhang isa siya sa mga binigyan or parang siguro mayaman si Jet Li, right? So isa siya sa pwedeng indirect ambassador of such medical procedure or something, no? Bagong discovery ngayon sa medicine na pampabata, aside from that stem cell treatment. Nagdududa kami mga kababayan na yung mga nangangawalang mga ano na yan, yung mga nangangawalang mga bata, yung mga todo encourage ang mga ospital and whatever ng mga organ donation kineme, ganyan. So baka yan yung dahilan para doon sa mga medical treatments, no? Gagamit sila ng mas mga batang donors or kung ano man ang kinukuha nila diyan sa bone marrow or sa dugo or sa organs or whatever. Yun yung ginagamit ngayon sa mga kayang bumayad ng palagay natin bilyones para lang bumalik yung health nila and ma-cure yung mga diseases. Kasi again mga kuya, may hinala po na yung bagong medical treatment na yan can even cure AIDA. Kung itong si Ngiwi, nakikipagbambangan kung kani-kanino, baka mamaya may nakuha na yung sakyat. At baka mamaya yung kanyang pagka-ospital or whatever, yung pagkawala or pumupunta abroad or kung ano man ang pinagagagawa, baka nagpapa-medical treatment na yan. Na kayang i-cure, di ba, yung pwedeng mga naging side effects ng paggamit nila ng pulveron. Pero again, hindi na niya maaalis sa sistema niya yan. Malay natin nga na tumigil na kaya siya para kung sakasakali man na ma-impeach yan or diba, magkaroon ng impeachment trial at i-pressure na magpa-pulveron test or hair follicle test, mag-negative siya. Kaya ba niyang i-let go ang highly, alam nyo na, no, nakakahumaling na pulveron? Kasi talagang hinahanap-hanap raw talaga ng ginhawa yan. So, punta tayo sa ating mga nireading articles, mga kababayan, for this news na di umano nga na ospital. Pero again, mga kababayan, mukhang nakaligtas ang Ngiwi. Hanapin ko yung video, ha? Overdose? Baka nga, pero kung na-overdose, bakit hindi nategi bumbum? Dapat nategi. Diba? Dapat nangisay, dapat bumula ang bibig, mga tipong ganun, mga kababayan. Nasaan yung video? May proof of life naman daw sila, mga kababayan, na buhi pa kuno. Buhi pa ang yawa. Ay, ibig sabihin lang nito mga atat kuya, ay talagang ang masamang damo ay alam nyo na, ang masamang damo ay maitim ang kulay. Tama ba yun? Tama ba yung kasabihan na yun? Okay, here's the article bago natin panoorin ng video, mga kababayan. Ngiwi. Parang Ngiwi nga naman siya dito. Paminsan-minsan kasi mga kababayan, nakahagard siya eh. And then, di ba may araw na haggard siya, may araw na freshness siya. Feeling ko nakaka-recover yan sa tulog, mga kababayan. Well, kung gusto nyong makarecover naman talaga sa stress, tulog yan. Huwag kayong mag-alarm, ipahinga nyo, hayaan yung katawan nyong bumawi. And then fasting, tama ba? Hindi naman ako health conscious, pero naririnig ko lang sa mga ate ko na you really have to do that after 6 or what. Ako pa naman, di ako mahilig sa after 6 na yan. Kain kung kain. Masarap matulog pag busog, wag lang sa sobrahan, no? Kahit ka nagkakape, nakakatulog, no? Parang wala pa akong pangkape ngayong araw. Ayain na. Ang totoong gamot daw ng katawan natin ay kung ano yung galing sa nature.
maybe fruits and vegetables, lalo na yung mga gulay-gulay, ganyan ano. Yan daw talaga ang totoong gamot ng katawan, hindi yung gamot na artificial or created by science. Kung gusto mong mag-heal, 'di ba, ipahinga mo talaga yung katawan mo, bumawi ka ng tulog, 'di ba, meditation, exercise lalo na para maalis yung mga toxins saka hello Ate Jasmine, isa sa mga health conscious kong ate. Oh, and then yun nga, yung kinakain mo dapat ay healthy rin. Eh, kaso mo paano ba yun, yung mga pagkain natin parang karamihan GMO na, genetically modified na. Ginoo Anyway, and meron namang mga bago ngayong advancements sa medisina, ay baka billionaire, baka hindi lang billionaire ito, baka trillionaire na, 'di ba? Ang sipag raw, kantik mo kung pinagluloko. Marcos Jr. na sobrang sa puyat dahil sa sobrang sipag. Kahit na madaling araw po ay nagtatrabaho po. Naku, ganito ako mga ate at kuya, abusado ako sa katawan. Aminado ako diyan dahil nga pinipilit ko magsipag na mag-vlog kahit na isang beses and then hindi rin po biro yung preparation. Yung pagkatapos ng live natin mga ate at kuya, baka akala niyo tumatayo na ako dito. Hindi pa. Naglalaan pa ako ng like 2 hours, 3 hours to prepare the other yung mga maigsi natin, yung recorded vlog natin, yung mga naka-premiere natin, yung maigsi nating videos. Pini-prepare ko pa yan and then i-upload ko eventually like morning halimbawa ng oras ng Pilipinas. So gagawa pa ako ng mga thumbnail, gano'n, at kung anik-anik pa, no, may mga requisitos na ginagawa. So, after ng vlog ko, hindi pa ako tumatayo din mga ate at kuya. And then manonood pa ako ng mga vlogs din ng iba, magbabasa pa ako, and then aaliwin ko ang sarili ko, ganyan. No, manonood rin ako ng mga movies and TV series. Diyos ko po, minsan talagang, putok na ang liwanag, halimbawa, gising pa me, no? Abusado rin ako sa katawan kasi nene pa nga ako, no? Bata pa, so go lang. Pero kapag kaedad ni Ngiwi nga na 60 na mahigit, no, baka 60 na siya, di ba? Eh, Ngiwi, po, kinang ine, kung totoo yung mga chika sa'yo na ikaw ay nagpapabembang, eh, gusto mo pang tanggalin yung balot ni Mr. Tubig, yung kanyang supot, yung kanyang trust quality, trust quality, ano yun? Yung kanyang condominium gusto mo pang tanggalin para maramdaman niya ang init ng tumbong. So, pangahas sa madaling sabi si Ngiwi, kung siya ay nagpapabembang, biro mo bumayad ka ng 2.3 million, 4 na beses mong kakatasan yung lalaki. Hindi ako makarelate. Talaga bang kaya ng mga boys ang 4 hanggang 6? Grabe sila, no? Talaga namang 4 na beses talagang iniskarbahan si Mr. Tubig, tapos gusto mo pang tanggalin yung trust quality condominium niya. Gusto mong tanggalin yung goma, yung rubber, para maramdaman niyo yung sensation, para maramdaman niyo yung init na kaibuturan mo. Gusto mo pang mahawahan yung kapartner mo, so malamang sa alamang, baka, di ba? Mau-hospital ka nga. Sobrang sipag daw. Kahit na madaling araw po nagtatrabaho po ang Pangulo, malamang po ay ang naranasan niya ay sobrang pagod. So, kinang si Clarita tara-tara na ito. Auntie Claire, serang palaka pa rin. Alam niyo yung nakakaalibadbad kay Auntie Claire bukod sa yung angas niya sa pagsagot ay yung kasinungalingan din nila. Ikaw Auntie Claire, isa sa purveyor ng fake news. Kung todo tanggol ka, anong masipag? Hindi nga ramdam ng mga Pilipino yung kasipagan ng hayop na yan. Sabi nga hindi raw yung nagtatrabaho. Kaya pa yan nakakapanood ng concert. Kaya pa yan nakakapag-travel abroad. Kaya pa yan nakakapag-party, nakaka-attend pa nga ng mga weddings. So baka tama si Miss Marlica, no, na drama lang yan na masama pakiramdam kasi meron siyang event na ayaw puntahan at baka tinanghali ng gising. Na late sa appointment, kaya nagdrama na lang na isinugod sa ospital. Nilinaw ng Malacanang na posibleng dulot ng sobrang pagod at puyat or maybe dulot na rin ng sobrang kaba. Paranoid na. Kasi or maybe diversionary tactics, mga kababayan. Katulad ngayon, ini-impeach siya di ba? May nag-file ng impeachment na parang house show, 4 pages lang. Nag-file ng impeachment kanina sina Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio, sina Kong Chavez Singson, sina Cathy Binag, mga bigatin, mga Mike Defensor. Pag-usapan natin mamaya. Baka diversion ito, no? Para hindi doon mapaling yung atensyon ng mga tao, mga kababayan, ginawan talaga nila ng paraan na huwag tanggapin yun. Tarantado, di ba?
So kung sabi ko nga sa inyo, bilisan niyo eh. Time is of the essence sa mga panahon to, no? Magiging madugo at matindi ang labanan ngayong taong to. Ito na yung taon, dapat make or break ito eh. So mabuti na lang kumilos yan kaya lang ginago sila. Hindi tinanggap yung final nilang impeachment. Wala si Garafil. Ay, usap natin mamaya. Sige. Ayan. Ayon kay Taratara, kahit madaling araw ay patuloy pa rin nagtatrabaho. Diyos ko, mabang o baka naman gising talaga sa madaling araw kasi nga party goer. Mga kababayan, kung yan na yung lifestyle mo, even mga tatkuya nung ako nagtatrabaho pa for a BPO company, ay sanay ako na 'di ba ang shift ko noon panggabi. Umaalis ako ng bahay ng 8:00, 9:00 ng gabi. And nakakalabas ako ng production floor namin ng 7:00 ng umaga. Okay? And then makakauwi pa ako niyan mga 10 o'clock ng morning. So ang haba nga ng oras, no? Kasi night shift nga ako, graveyard. And then up to now, dala-dala ko yan mga kababayan, gising pa rin ako kahit gabing-gabi na. Hindi gising na gising ang diwa ko kung hindi man ang katawan ko, no? Nakasanayan ko na yan. Natulog ako sa araw, gising ako sa gabi. Vampira ang prinsipesa. Kung ikaw Miwi ay party goer ever since na ikaw ay nagkaroon na ng malay sa mundong ito, simula kasi nakukunan ka naman talaga ng picture na mahilig ka mag-party, mahilig kang kumanta, sintonado ka naman. Tingnan niyo kapag kumanta yan mga kababayan, meron siyang mga doon yung maaamoy yung kanyang gaydar no? Yung kanyang behavior habang kumakanta. Gusto niya maging cool pero mukha naman siyang baklita. Baklita ka bang Iwi? Baklita ba siya pag may nakita kayong video sa social media na kumakanta yan, pilit naman, no? Pero may confidence, kaya lang hindi niya ma-hit yung mga matataas na notes. Tapos yung kanyang gewang-gewang, 'di ba? Yung kanyang mannerism or gestures pang-akla. Ay hindi pa naman mukhang mamasal yung isang yan. Ewan ko, baka naman may muscle control yung kanyang jowetas para kahit papano ay magawa niya ng makapagkunwari siya na he can't take it, it's too big. Imamuscle ko to take myself, muscle control. Baka may ganun. Walang komenta, wala naman pang co-off eh. Okay. Panoorin natin ng video kung talagang kung ano baga ang nangyari at tingnan natin kung merong mga pagsisinungaling ang isang ito, mga ate at kuya. Ayan. Buhi pa man gali ang yawa ang ating. Buhi pa ang mga buisit sa kabuhi natin. Niwi, biro mo, how does it feel na nagdiriwang ang mga Pilipino kapag nababalita ang may masamang nangyayari sa iyo or hindi magandang nangyayari? How does it feel? Or may pakiramdam ka pa ba? Kasi minsan kapag may speaking engagement ka, nagsasalita ka, hindi mo ramdam na nyumunyugoers na ang bibig mo. May mga nakita nyo, may video yung dati mga kabayan. And that's a sign na baka nasosobrahan ito sa pulveron. Okay? Kaya nga, kasi bumabaksak na yung health. May araw na hagad siya, may araw na freshness siya. Ito freshness siya dito ng very light, pero halata mo pa rin tabingi ang peslak ng inanitan. Laksan ko lang yung volume para marinig niyo ang mga paliwanag kung kaya natin pagtiisan. Anyway, one minute lang naman ito. Let's play. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. I'm
the rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. So, yung mga chismis daw about sa masamang nangyari sa kanya, exaggerated lang. Eh, baka naman kayo talaga yung kasi mga kababayan, this is how they fish for puting ahas eh. Ang ginagawa nila, feeling ko magdadrama, okay? And then, aabangan kung, halimbawa, kunwari nahilo, and then isinugod halimbawa sa St. Luke's, tatandaan nila yung mga taong nandun during that event. At kapag nag-leak yan, alam na nilang yun ang puting ahas. Nanghuhuli sila ng puting ahas sa palasyo. Alam nilang may mga tik-tik eh. So maybe that's how they do it, right? Oh, kapag nabalita na hospital isinugod sa hospital, edi ayun, sino lang ba yung mga taong nandun? Ikaw. Ito yung mga caterer, yung mga nasa kitchen, keme, itong PSG na ito yung nandun. Baka sa ganung paraan nila hinuhuli. Ano raw yung kanyang dahilan kung bakit siya minomonitor ngayon? Saan ba yun? Ito yung pagkakasabi sa news ng GMA sa medical observation singiwi nandun sa or under medical hirap na to. The president spent the night kagabi under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. Hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam pamparampampam. His doctors advised rest and monitoring. Ay kaso hindi daw niya kaya magpahinga, no? Kaya siya gising na at magtatrabaho. Okay pa naman daw siya. Again, mga kababayan, kadali namang mag-uminom ng steroids, either, di ba? Either iinumin mo yan or maybe tuturukan ka and then buhay na buhay ka na ulit. I used to take steroids nung ako'y inaatake ng aking asthma na hindi na ako makalakad pero after an hour naglalaban na ako. Babanggit ko yun sa mga nakaraang live ko, di ba? Pero ang hinala po ng iba ay, teka lang, sa heart kasi daw yun kaya nga nakakaramdam siya ng discomfort. So nahihirapan daw siyang huminga or something. Nagpapalpitate and then minsan bumabagal yung tibok ng puso. Ang sabi ni Dean Chase, sign daw yan ng ng nasosobrahan sa pulburon. Okay. Ito. Arrhythmia due to chronic insomnia. So, sa sobrang puyat nga. Meaning, irregular ang heartbeat, bumabagal, bumibilis, kasi walang maayos na tulog. Drogay pa more. Kasi yung mga, di ba, kapag ka I think yung pagkagat ng dilim, yan yung moment ng mga nyodic para magsimula ng pagdodrogay. Excited na sila no? Di ba? Sa tuwing sasapit ang dilim, naghahasik na ng lagim. Sabi nung kanta. Huwag na kumanta. So, ang lahat ng kababalaghan nangyayari pagka sumasapit na ang dilim. Therefore, feeling ko, yan yung time. At saka, na-observe ko yan mga kababayan sa mga, di ba sabi ko sa inyo, may mga dati akong workmates na nagpupulvuro, nag-aasin or nagtatyabo. Ngayon, pag out namin sa trabaho, say for example, alas 7 ng gabi, pag uwian na, ayan na yung kinita sa salon, halimbawa, ay yun na yung gagamitin para makabili ng tiyabo. So, pagsapit talaga ng gabi, na yan, no? Magre-ready na for pulveron, either for asin. Sa mga mayaman, syempre pulveron. So, either magsisimula muna silang magganyan, no? Magpagulong sa foil at ilawan ng lighter ng mga pag-uwi, halimbawa 7 or 8 nga, or iinom muna, nomo muna, no? Nomo. Lalaklak muna ng bonggang-bongga. Or maybe uunahan nila ng tiyabo bago ang inom. Right? Para hindi sila malasing. Pero ang ginagawa ng iba, pwede ring inuman muna, pagpatak na ng mga alas 11, alas 12, saka na magtatiyabo. Sino ang makakatulog kapag bangag ka na ng hating gabi? So, karamihan sa mga nyodic ay talagang puyat. Pagputok ng liwanag, saka malulubat,
matutulog. At ang tulog nila mga kababayan ay hindi ordinaryong haba ng tulog. May nakakatulog sa kanila ng 24 hours, meron nakakatulog ng 48 hours. As in, lupay-pay sila kasi pupuno nga sila ng energy nung gabi tas walang kain. 'Di ba may mga nyodic na walang ganang kumain, yung iba walang panlasa, lalo yung mga nagtatiyabo. So, walang ganang kumain, pero ang taas ng energy. O di inubos yung lakas, either nakipagrakrakan, nakipagbembangan, or kung ano man yung trip nila. Yung kakilala ko noong Nyodic na katrabaho ko pa, ang kanyang trip ay maglinis ng bahay, mga kababayan. Kanya-kanyang trip yung mga yan. Yung iba nagsusugal, yung iba nagiinom, yung iba magbebembangan, yung iba nagwawalis, naglilinis, kung anik-anik ang pinagagagawa, yung iba nagluluto, yung iba naman naggaganchilyo or nagtatahi. Sari-sari ang trip ng mga Nyodic. Yung iba nagwawala, 'di ba, naghahamon ng away, or yung iba super sayaw. Talagang ang taas ng energy mga kababayan. At dahil inubos mo yung lakas mo, wala kang kain, o di lupay-pay ka kinabukasan, tulog. Maigsi na ang 12 hours na tulog mga kababayan sa mga Nyodic. Saksi ako niyan panahon pa lang ni Ngoy Ngoy. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, tumigil ang mga Nyodic. So, papayag kayo na ang nagtatrabaho ngayon ay nagkukunwaring masipag pero mukhang napupuyat dahil sa kakaibang kalokohan? Pa-comment nga po sa comment section at pakipanood po yung susunod na video.